Tunay nga na laging may rason para umawit sa Panginoon. Tama po ba? Sino sa inyo yung napinsala nung bagyong Ulysses? Kahit kami, hindi naman po grabe, pero hindi lang ako nakatulog. Umaga na ako nakatulog. So marami sa atin napinsala ng mga iba't ibang pangyari sa buhay natin. Bagyo, sa negosyo, sa ministeryo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, laging may rason para magpasalamat sa Panginoon. Nandito ka ngayon, kapatid. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo iligtas. So ang goal natin ngayon, tayo iligtas, ipanalangin yung mga kababayan natin, mga kapatiran sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Marami pong iglesia ngayon ng IRM ang napinsala. So ipag-pray po natin sila na bumuhos ang pagpapala ng Panginoon. So, gusto ko po na buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa 1 Samuel chapter 17. Ipo, pa-flash po. And sabay-sabay po natin itong basahin na ito. Sige po, sabay-sabay po. Malit. Basa po ba? Sige po, sabay-sabay po. 1, 2, 3, go! Next, tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Next po, sige po, sundan niyo po. Next, kinabukasan, maagang bumangon si David. Ipinagbili niya sa iba ang mga tupang, tumalong pa tayo sa verse 20. Pinagbili niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkaing ipinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusob na ang buong hukbo at isinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. Naganap na ang pangkat ng Israelita at ng mga Pilisteo. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ng kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kamustahin ang kanyang mga kapatid. Dito po, inutusan ni Tatay Jesse, si David, na magdala ng pagkain para sa mga sundalo ng Israel. Especially dun sa mga kapatid niya, kasama po kasi yun doon sa labanan. So sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa umagang ito. Patuloy dinala mo kami sa lugar na ito ng ligtas. Maraming salamat Lord sa aming panambahan, Panginoon. Tuloy, Father God, na ikaw ay buhay, kumikilos sa aming buhay, Father God. Maraming salamat Lord. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So dito po, ang tagumpay na ito ay nangyari nung labanan sa pagitan ng Pilisteo at ng Israelites. Mahaba po ang preparasyon sa tagumpay na ito at bihira po nating makita yon. O ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Tanongin mo, handa ka na ba? Nasaan na ang notebook mo? Nasaan na ang Bible mo? Handa ka na ba? Sasabihin mo, handa ka na ba? Bakit natin ito papansinin? Kasi tayo mismo ay si David.
Tinanong ko po kanina, sino yung may problema? Sino may kinakarap? Sino yung napinsala ng bagyo? Isa po yung Goliath. So tayo po ay katulad ni David. Meron tayong mga Goliath na kinakaharap. Kukuha ka ng board exam. Meron po bang exam ngayon ng mga board? Meron pa po ba? Or sa ibang mga exam, sa mga nag-online. Kukuha ka ng board exam. Goliath yan. May nang bubuli sa'yo sa school. Kahit sa online, hindi ko alam kung sa online meron pa rin. Pero nung time po kasi namin, nung ako'y second year high school, ako po ay produkto ng pambubuli. Nung second year high school po ako'y nabuli, kaya nung third year bumawi ako. Nang bully ako nung third year ako eh. So merong nang bubuli sa'yo, Goliath yan. May gusto kang course na pasukan sa college, pero yung pera nyo is sapat lang sa isang linggo. Goliath yan. Goliath yan. At marami pang iba. Alam niyo po, hindi lang nagtagumpay si David nung labanan na yon, nung time na yon. Maraming naganap na tama bago siya nagtagumpay. Ang tunay na tagumpay hindi dun sa labanan. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Facing Goliaths in life. Number 1, Goliath's strength easily turned into weaknesses. Unang-una sa kanyang height, sa kanyang size. Mababasa po natin sa verse 4, sabi po dyan, sanay siya, mababasa po natin sa verse 4, yan po yung height niya is 3 meters. So ano po yun? Mga 9 foot. Tama, mga 9 footer po siya na tao. Sanay siya sa mga mababangis na hayop. Sanay siyang pumatay. He is very powerful. But meron siyang limit. Oo, malakas si Goliath, malaki siya, malaki ang kanyang sibat, maganda ang kanyang armor, pero meron siyang limit. Lahat ng kinatatakutan mo ay may limitasyon. Lahat yan. Ang bagyo, natatakot tayo lahat sa bagyo, pero wala naman pong bagyo na nag-i-stay ng 1 month. Ibig sabihin, may limitasyon. Ganon din ang lahat ng kinatatakutan natin sa buhay. Powerful lang yan pag naabot ka. Powerful lang yan pag naabot ka. Malakas yan pag naabot ka. Sabi mo sa katay mo, huwag tayong paabot. Huwag tayong paabot. And yung kanyang armor, mababasa pati sa verse 44. Hindi man lang nakalapit si Goliath kay David eh. Siguro, dahil 9 foot nga siya, plus yung kanyang mga dalang armor, plus yung sibat niya, ay mabigat. So natayin nyo na po, ako sa suot ko ngayon. Ngayon, first time ko magsuot ng ganito, and medyo mainit pa. Mainit, tas medyo hindi komportable. Pero paano pa kaya si Goliath, na 9 footer, plus yung armor niya, tas may dala siyang sibat. Hindi siya makatakbo ng mabilis. Siguro, hindi siya makatakbo kay David, kaya sinabi niya si David na, lumapit ka sa akin, lumapit ka dito. Dahil din sa size niya, kaya siya bumagal. Kaya si David, ang pinapupunta niya. Ganyan po ang kaaway, ganyan ang Goliath sa buhay natin. Tayo yung pinapupunta niya lagi. Kung ututo si David, sa tingin niyo, thank you po. Kung ututo si David, nung sinabi ni Goliath na pupunta ka dito, pupunta yon. Kung ututo si David, pupunta yon. Magtatapang-tapangan siya, pupunta siya doon. Pero hindi. Hindi siya sumugod agad-agad. Dahil ang taong matalino, hindi sugod ang sugod. Ang taong matalino, nag-iisip. Kasi maabot siya pag sumugod siya Lugi nga siya Maliit lang si David. Si Goliath is 9 footer. Pag lumapit si David doon, sasakalin lang siya, patay na yun. Ang liit niya kahit ganyan lang, patay na yun. Etong si Goliath, para po itong sumo wrestler O malaki, nakita na po kayo ng sumo wrestler. Diba? Malaki, malakas, pero hindi ka naman ito maaabot. Kapag wala ka sa kanya, hindi kanya kayang taganan ng malayo. Useless ang pagiging malakas kung hindi ka maabutan. Kapag tama ang approach mo sa mga Goliath ng buhay mo, tama ang pag-handle mo, hindi ka sugod ng sugod, magtatagumpay ka. Like David. Nung sinabi ni Goliath sa kanya, pumunta ka dito, hindi siya pumunta agad. Meron siyang strategy na ginawa.
And yung ginawa niyong strategy na yon, dun siya nagtagumpay. Katulad po ng isang maliit na bangka at malaking barko, hindi po kayang lumiko agad-agad ng isang malaking barko. Kung makikita niyo po yung scene sa Titanic, nung babangga na sila sa isang yelo na malaki, di ba hindi naman po sila agad-agad nakaligo? Matagal. Kasi nga malaking barko yun. Pero yung maliit na bangka, pag dumaan doon, kaya agad makaligo. Gusto ko pong sabihin mga kapatid, hindi laging advantage ang size. Hindi porket malaki, talo ka. The advantage lagi ang size. Kaya huwag kayong magugulat. Huwag kayo palagi magugulat sa size. Kailangan mong gumawa ng wise strategy to defeat this kind of enemy. Ang mahalaga, hindi ka dapat maabot. Hindi ka dapat paabot. Huwag tayong papaabot. Wise strategy ang kailangan para hindi maabot. May kasintahan ka, maganda yung kasintahan mo, o sabihin natin, girlfriend o boyfriend, huwag mong ipagkalat na, sorry. At ako dito sa mabisyong nagbabalik loob sa Panginoon. Kung ikaw ay galing sa mabisyo kang tao, sabihin natin, yosi, umiinom, drugs, o anuman uri ng bisyo, ngayon, nagbabalik loob ka sa Panginoon, huwag kang papaabot. Huwag kang papaabot dyan. So kung ngayon, chinachat ka ng ex mo, na sabi niya ay, ikaw pa rin talaga ang mahal ko, ilan nagbago sa nararamdaman ko, huwag kang papaabot. Huwag kang papaabot dyan. Apply this to your opponent, mga kapatid. Kabataan, lalo na sa mga idea, mission, goals, and dreams mo. Dahil hindi lahat ng kinatatakutan mo ay nakakatakot. The question is, sino or ano ang gulayat ng buhay mo ngayon? Sino ang gulayat ng buhay mo ngayon? Ano ang gulayat ng buhay mo ngayon? Ano-ano yung mga gulayat na nagpapasindak sa'yo? Kinatatakutan mo? Or scenario na nakakapag-paralyze sa'yo? Yung parang imposible na mangyari dahil sa nangyayari ngayon. Ang daming nangyari ngayon 2020, merong ang hashtag Hindi ko lang trending siya. Hashtag tama na 2020. Sobrang daming nangyayari ngayon sa buong mundo. At lahat tayo ay apektado. Tama po ba? Ang ating ekonomiya is apektado. Ang ating trabaho, apektado. Ang ating ministeryo naapektuhan din. Dahil maraming cell group ngayon ang nawawala. Maraming tao ngayon naliligaw. Kaya ngayon, huwag kang papaabot. Nangihinaan ka ng loob dahil nung cell group mo, wala na. Yung member mo, wala na. Hindi na nag-reply sa mga chat mo. Huwag ka papaapekto. Meron kang gustong negosyo ngayon na itayo. Ang daming pwedeng maging negosyo ngayon. May pera ka, may lugar ka, kaso natakot ka Natakot ka malugi. Huwag na lang. Sayang yung pera. May gusto kang puntahan na tao, meron kang gustong ligawan, pero parang imposible sa tingin mo kasi langit ka, lupa siya. O baliktad, di ba? Lupa ako, langit siya. Hindi mo na tinuloy. Kasi imposible. My point is, huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag mong sisirain ang loob mo. Sabi mo sa sarili mo, huwag. Sige, sabihin mo sa sarili mo, huwag. Huwag. Nasira kasi yung loob ng mga sundalo Nadaan sa takot. Kaya, huwag kang masisiraan ng loob. Huwag kang masisiraan ng loob. Baka sabihin ng mga kabataan, pwede na, huwag daw masisiraan ng loob, pwede na. Go na, may go signal na ni Kuya Gerald. Puntahan na natin. Hindi po yung ibig ko pong sabihin, ito po ay para sa mga tao na ready na o settle na sa kailang mga buhay. May trabaho na, maganda na yung kita, nakakatulong na sa magulang. Pero kung ikaw ay 8 years old pa lang, tapos narinig mo sa akin na sinabi ko to, sabi po ni Pastor Gerald, pwede na Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. So, yung buwang loob, yun ang gusto ng Panginoon.
Ito ang gusto ng Panginoon, yung buong loob. Because nothing will be impossible for you, especially when you seek God's protection and guidance. Kaya huwag kang panghihinaan ng loob. Walang imposible sa taong nagsisik ng protection ng Panginoon at ng guidance ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. With good strategy, you can defeat your Goliath. Nahihirapan ka ngayon? Naharapin yung Goliath mo? Nahihirapan ka ngayon magtayo ng negosyo? Nahihirapan ka ulit mag-build ng cell group mo? Mag-build ng cell group mo, gumawa ka ng strategy na tinatawag. Good strategy. Bakit po nanalo si David? Bakit siya nanalo? Hindi dahil maliksi siya, hindi dahil kilala siya sa Bible. Hindi po. Nanalo si David kasi meron siyang strategy na tinatawag. Para manalo tayo sa laban, kailangan meron kang o pumili ka ng strategy for warfare. Pumili ka. So kung meron kang naisip ngayon tas hindi effective, mag-isip ka ulit. Kung ang merenda mo lagi is Coke, parang hindi sila babalik dahil sa Coke lang, i-level up mo, gawin mo 2 Coke. Lagyan mo ng pagkain, no? Dadami yan, unti-unti dadami yan. Pag dumami na, tapos parang feeling mo, hindi na sila bumabalik, damihan mo ulit. Kailangan meron tayong laging strategy na tinatawag. Kung merong competition ng pabilisan ng laban sa isang isda, example ko po dito ay isang black marlin. Doon mo siya labanan sa lupa. Ano daw? Kung merong isang competition na pabilisan sa isang isda, labanan mo yun sa lupa. Kasi pag yun nilabanan mo sa tubig, talo ka. Ang black marlin po, ito po ay, ang maximum speed po nila ay umabot sa 129 km per hour. Ganun po kabilis. Pero kahit si Usain Bolt, hindi niya po kayang habulin yon. Si Usain Bolt ay naabot niya yung 100 meters sa loob ng 44 to 45 km per hour. Pero po itong isda na to, yung black marlin na tinatawag, manlalakbay. So, ganun po sila kabilis tumakbo. Doon ka dapat sa may area of strength mo ikaw tumayo. Kung ikaw ilalaban sa buhaya ng basketball, doon, talo siya, di ba? Kasi di naman nag-basketball ng buhaya. So, kung ikaw ay magaling sa math, tapos yung kalaban mo sa English, labanan mo sa math yun, talo yun. Talo yun, kasi magaling ka sa math, siya sa English lang. Doon ka sa may area of strength mo, siya labanan. Doon ka tumayo, yun ang tayuan mo. Doon ka makipaglaban. Ang mahirap kasi ngayon, sa maraming tao, maraming Kristiyano, kaya ko to. Kahit hindi niya strength yun, kaya ko to, gagawin niya talaga. Dapat doon ka sa area of strength mo makipaglaban. Si David, nakipaglaban siya sa kanyang kahusayan, sa kanyang angking galing. Baka ilang beses ka nang sumasali sa singing contest, pero hindi ka makapasok-pasok kahit sa 3rd place lang. Baka kasi hindi para sa iyo ang pagkanta. Kung ikaw ay kanta ka ng kanta, hindi mo makuha yung tempo, yung beat ng kasama mo, baka sasayaw ka. Sasayaw ka talaga. Tayo mo, baka sasayaw ka. Baka sasayaw ka, Wag doon ka sa area of strength mo, doon ka. Sali ka ng liga sa basketball, lagi ka namang bangko. Baka hindi ka doon, baka sa volleyball ka. O baka sa kanta ka, doon ka magaling. Meron kasi pinagpipilitan talaga yung sarili, na dito ako, sali ako, dito ako. Kung saan ka malakas, doon ka tumayo. Doon ka makipaglaban para manalo ka. Huwag lang palaging makipagsabayan. Huwag lang palaging manggaya. Huwag tayo laging makipagsabayan. Kung nakipagsabayan si David nung time na yung kay Goliath, wala na, finish na. Talo na. Pero hindi siya nakipagsabayan. Identify, develop, and play up with your strengths
not on your weaknesses. Kung ikaw ay alam mo yung kalakasan mo, develop mo yan. I-improve mo. I-improve mo. And gamitin mo sa tama. David's weaknesses were turned into strength. In your life, turn every disadvantage to advantage. Lahat po tayo is may kanya-kanyang disadvantage na tinatawag. Kaya huwag kang papadaya, huwag kang patadaya. Huwag kang papadaya sa panghihinaan ng loob. Huwag kang padaya sa panghihina ng loob mo. 1 Samuel 17:33. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa. Hindi mo kaya yan, bata ka pa. Hindi mo kaya yan, grade 1 ka pa lang. Hindi mo kaya yan, cell member ka pa lang. Naku, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan. Samantalang siya'y isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Malinaw po mababasa po natin dyan, ang disadvantage po ni David ay isa siyang youth. Isa siyang kabataan. Anong sabi ni Saul? Hindi mo kaya yan. Bata ka pa, wala ka rin magagawa. Lahat ng sundalo ni Saul, hindi po mga kabataan, hindi po mga youth po yung mga yon. Pero meron po bang tumayo? Meron po bang lumaban? Meron po bang nagtanggol sa bayang Israel? Wala naman, di ba? Wala po. Pero si David tumayo at lumaban para sa bansang Israel. Yes, David was just a youth and a shepherd boy. Si David po ay mayroong karanasan at kakayahang makipagsagupa laban sa leon at oso. Verse 34 and 35. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagawan tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Mabangis si David. Small, pero mabangis. Noong nilabanan ni David si Goliath, hindi naman bara-bara yung ginawa niya eh. Hindi siya basta sugod lang. Tama po, di ba? Noong nilabanan ni David si Goliath, hindi siya pasugod-sugod lang. Meron siyang strategy. Meron lagi tayong strategy na tinatawag. Dahil meron siyang strategy sa pakikipaglaban, yung malakas niyang kalaban, nagawa niyang mapahina. Yung pinagadaanan mo, kapatid, pag meron kang good strategy, mapapahina mo yan. Mapapabagsak mo yan. With his sling like archer, David was artillery. Alam niyo po, sa maraming labanan unang panahon, ang talagang nakapagpanalo po sa kanila is yung mga archer o yung mga artillery. Yan po yan po yung meaning. Large guns that are used to shoot over a great distance. Ito po yung mga malalayo tumira. Papalapit pa lang yung mga kalaban, bawas na sila. Kakalahati na lang sila. Kasi hinagisa na ng mga sibat eh. Alam ko po, nakapanood po kayo ng mga ganyang movie. Meron po silang isang strategy sa mga kalaban nila. Hinagisa nila ng sibat. Bakit? Para pagpunta ng kalaban, konti na lang yung papatayin nila. Bawas na, pero yung isang opponent, isang team, buo pa. David was a first artillery. Binato niya lang ng bato si Goliath. Isa lang. Isang bato lang. Magaling talaga si David. Magaling siya. Sanay siya. Sabi ni Goliath, tirador lang yan, dala mo. Ito nga po yung aking strength eh. Ito yung strength ko. Dito ako mananalo. Ano yung dala mo ngayon, kapatid? Ano yung dala mo ngayon? 50 pesos lang ba sa cell group? Yan lang dala mo ngayon? Okay lang yan. Ito lang ako eh. Ito lang strength ko muna eh. Pero pag nagtrabaho ko, tignan mo. Papakain ko sa mga kaserve ko, pizza, Coke, na malamig, yung nagyayelo. Hindi pinlano ni David na makipagsabayan sa sibat or kamao sa kamao. Kasi matatalo siya doon.
Hindi niya ginawa yon. Meron siyang strategy na tinatawag. 1 Samuel 17:49. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Gulayat. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Gulayat ay pasubsob na bumagsak sa lupa. For short, bagsak. Bagsak si Gulayat sa isang bato. Alam niyo po, marami tayong skills. Maraming skills at galing ang mga tao. Ikaw, marami kang skills. Marami kang galing. Kaya stop underrating yourself. Pag mamalita yung sarili mo na, ay, hindi ko kaya to, hindi ko kaya to. Your skills could be turned into tools for you to achieve victory. Yang skills mo ngayon, ang gagamitin ng Lord para magtagumpay ka. Yan, yung skills mo ngayon, yung pagkasalita mo, in the way na kumilos ka, yan ang gagamitin ng Lord para magtagumpay ka. Do not needlessly expose your strength, secret weapon. Huwag mo ipaggalat, huwag mong ipagsabi na ito ang magaling ako dito eh. Oh, magaling ako diyan, lahat nga kaya kong tugtugin eh. Kumakanta pa nga ako eh. Huwag mo ipaggalat, huwag mong ipagmayabang. Secret lang, secret lang. Kung alam ni Gulayat na ganong kalupit, ganong kalakas si David, sana napagandaan niya yun eh. Kasi hindi niya alam yun. Napagandaan niya sana yun. Kaso na-surprise si Gulayat. The element of surprise is very important. Kung meron kang yaman, meron kang galing, meron kang husay, huwag kang maingay, huwag kang madaldal. Tahimik lang. Huwag mong ipamalita na meron ka. Marami kang pera? Sige, sabi mo ngayon, sino maraming pera ngayon? Wala, kasi takot mautangan. Tama mo ba? Marami kang pera ngayon, huwag mong pagkalat na marami kang pera kasi mamaya, sigurado yan, maraming lalapit sa inyo. So, kung marami kang pera ngayon, pag dumating yung time na nagkaroon siya ng problema, naku, maglalapitan ng mga tao sa'yo kasi pinamalita mo na marami kang pera eh. Magaling ka sa klase, magaling ako sa math. Teacher, classmate, magaling ako sa math. Sa English din, magaling din ako. Talaga? Talaga magaling ka? Yung kaklase mo, narinig eh. Magaling daw si JR sa math. Tara, kopya tayo doon. Pinamalita eh. Nagkopyahan. Uso po yan nung high school. Pag pinagsabi mo sa classroom nyo na magaling ka sa isang subject, matik yan, marami kang kaibigan. Maraming lalapit sa'yo. Maganda ang iyong kasintahan, maganda ang iyong girlfriend, boyfriend. Huwag mong ipagmalaki na maganda. Ay, ang ganda nitong girlfriend ko. Status pa sa Facebook, ang ganda nito. Grabe, napakabait. Huwag mong ipagmayabang na maganda yan kasi pag yan, pinagmayabang mo na maganda yan, mabait yan. Naku, marami ka ng kaagaw. Marami nang pumuporma dyan. Marami na nag-chat dyan. Ang masakit dyan, pating ex niya, mabalik pa. So, huwag mong ipagmayabang. Huwag mong ipagkalat na meron ka o mahusay ka sa isang bagay. Tahimik ka lang. Kagaya ni David, tahimik lang siya. Pero mapanganib. Tignan mo yung katabi mo, tahimik ba? Pag tahimik yan, mapanganib yan. Tignan mo, tahimik, mapanganib yan. With his faith in God, patriotic zeal, and can-do spirit, David was the giant. Ang tunay na higante sa kwento na ito ay hindi si Gulayat, kundi si David. David was not an underdog, Gulayat was. Kaya huwag mong tignan niyo yung sarili na isa kang underdog. Kung meron sa inyo sa oras na to, ganito yung tingin mo sa sarili mo, underdog ka, lubayan mo yan. Hindi ka magtatagumpay dyan. Dahil nagmumukha lang tayong maliit, kapag minamalaki mo ang kaharap mo. Appreciate your strength. Appreciate your strength and wisely apply it. Huwag mong malitin ang sarili mo. Malapit-lapit na matapos ang taon. November na. Grabe, ang bilis ng panahon. November na, magpapasko na in 2021 na. Malapit na matapos ang taon, mga kapatid. Nakapag-inventory ka na ba ng iyong mga strength? Yes, tama po. Nakapag-inventory ka na ba ng mga strength mo? Nakapaglista ka na ba ng mga strength mo? And kung nakapaglista ka, alam mo yung strength mo, gamitin mo yan sa tama. Stop crying over your weaknesses. Lahat tayo ay binibigyan ng Panginoon, o lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng kakayahan at kahusayan para magawa ang dapat nating gawin.
Yes, meron kang skills na wala yung iba. At yung skills mo na yan, ay gamitin mo sa tama. And sure, magtatagumpay ka. Goliath into underdog. Siya ang naging underdog dito sa kwento na to, hindi si David. The impossible into possible. The difficult into doable. Naging imposible, naging maaari. Yung mga bagay na hindi maaaring mangyari. With God, you can do it. Sabi mo sa sarili mo, I can do it. With God, I can do it. Imposibleng matalo ka sa buhay nang hindi ka kusang nagpapatalo kaagad. Kailangan tibayan ng loob. Naging totoo si David sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. Binihisan siya, di ba, ni Saul ng armor? Binihisan siya. And litit ng David, pasuotin mo ng ilang kilo na niyan. O pagbuhatin mo lang ng 25 kilos yan, mabigat na sa kanya, hindi niya na kayang siguro buhatin. Pero pinagsuot pa siya ng armor ng isang mga sundalo. Hindi niya sinuot. Hindi niya sinuot yun, hinubad niya. Hindi po, ayoko po niyan. Dito na lang po ako. Mabibigatan lang daw siya kasi hindi siya sanay. Para po tayo ay magtagumpay sa anumang laban, do not be a second-rate, trying hard copycat. Alam niyo yan? A second-rate, trying hard copycat. Wala lang akong partner dito. Kailangan original tayo sa ating mga sarili. Kailangan original ka. Huwag lang kopya ng kopya ng iba. Huwag mong kopyahin yung ibang tao. Strength niya yun. Huwag mong kopyahin. You are strongest when you are yourself. Malakas ka pag ikaw. Huwag mong gayahin lang yung ibang tao. And ito po, may dalawang part po akong gustong makita ninyo dito sa buhay ni David. Unahin ko po yung pangalawa. Ito pong pangalawa is laging familiar na sa atin. Lagi nating napabasa, lagi nating napapakinggan sa mga bata, sa Sunday school, sa mga Sunday school teacher. Yung pangalawa ay yung actual warfare against the Filisteo. At yung una, yung pong training ni David bilang isang pastol. At yung training ni David na bilang isang pastol, doon po siya unang nagtagumpay. Hindi doon sa labanan, hindi doon sa actual na warfare, kundi doon sa pagiging pastol ni David. Nung sinabi ng tatay niya na, David, magpastol ka ng mga tupa. Sige po. Sumunod siya. Maraming kabataan ngayon pag inutusan mo, David, bumili ka ng ganito. Wait lang po. Tapusin ko lang po ito. In-game po ako eh. Naglalaro ko eh. Rank game kasi. Tapusin ko lang. Hindi siya lakwatserong shepherd. Hindi yung nawawalang tupa, tapos papagalitan siya pag may nawala. O David, nasa na yung tupa? Bakit 49 na lang to? Kanina, 52 nawala ng isa. Pinagalitan siya. Papagalitan siya, yan, kasi, kaka-cellphone mo yan. Text ka kasi ng text. Chat ka kasi ng chat, kaya nawala yung alaga mo. Yan. Galit na galit na. Kaka-chat mo yan, kaka-computer mo yan, kaya nawala yung alaga mo. Hindi po siya ganon. Hindi siya lakwatserong shepherd. Oh. Nakakalungkot lang isipin na padami ng padami ang mga kabataan na nagagawang paiyakin ng kanilang mga magulang dahil sa hindi pagsunod sa kanila. Marami ng kabataan, pag nautusan, wala nang tagumpay na naiuwi. Every time na mauutusan tayo, dapat lagi may tagumpay tayong naiuwi. Hindi yung pag nautusan ka, ang naiuwi mo is galit pa. Galit. Sumunod ka nga, pero galit pa rin si mama mo. Paano kasi? Nutusan ka, bibili ka ng toyo, may hawak ka pa rin cellphone. Nutusan ka ng ganito, nag-aaral ka, kumakain ka. Nagtagumpay si David sa una pa lang. Wala pa po yung Philistine, wala pa po yung laban nila. Dahil sa kanyang pagiging masunuring bata at anak. Anumang trabaho ang ibigay sa kanya, ginagawa niya. Nagtagumpay siya sa mga kaaway dahil naging totoo siya
sa kung papaano siya tinawag ng Diyos. Maging totoo ka lang sa buhay mo. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Kung paano ka tinawag ng Diyos, dun, magtatagumpay ka. Gusto mo magtagumpay? Kabataan, gusto niyo magtagumpay? Maging totoo ka sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Lahat tayo is naghahangad ng victory, ng tagumpay sa buhay. Maging totoo lang tayo sa buhay. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Kung ikaw ngayon ay nasa mahirap na sitwasyon, huwag kang malungkot. Sabi mo, huwag kang malungkot. Mukha bang nabahayan? Sabi mo, huwag kang malungkot. Kung nabahayan, huwag kang malungkot. Nasiraan ka ng bubong, huwag kang malungkot. Nasira yung trapal nyo, huwag kang malungkot. Kung ikaw ngayon ay nasa mahirap na sitwasyon, huwag kang malungkot. Part of your training yan. For your upcoming battle with your Goliath. Training lang pala yun. Yung pakikipaglaban niya sa mga leon at oso, yung kanyang pagkapastol, ay training lang para sa paparating na laban, para sa mga Pilisteo, especially doon kay Goliath. Training lang yon. If you are in difficult situation right now, don't be sad. This is part of your training for your upcoming battle with Goliath. Training lang yan. So, kaya mo yan. Sabi mo, kaya mo yan. Sige, i-motivate mo yung katay mo. Kaya mo yan. Training lang yan. Training lang yan. Training lang to. Kaya natin to. Pagod na pagod ka na? Labag na sa kalooban mo yung ginagawa mo kasi hindi maginhawa. Tanggapin mo at gawin mo ang magagawa mo. Alam niyo po, yung mga taong dumadaan sa hirap, kapigatian, kabiguan, sila po yung mas malakas ang loob. Sila yung mas buo yung loob. At yon ang matatawag na tagumpay. Tignan mo yung katay mo kung mukhang pagod. Pag mukhang pagod yan, tagumpay yan. Pagod yan. Baka, tignan mo, malaki yung, yung eye bags. Tagumpay yan, tagumpay yan. Pag maraming crinkles, yan. Crinkles. Pag maraming crinkles, yan. Tagumpay yan, nagtagumpay ka. I-congrats mo, tagumpay ka, tagumpay ka. Mukhang maraming nagtagumpay ngayon. Kasi maraming pagod. Marami sa atin ang napagod sa dumating na bagyo. Tingnan niyo po yung mga matatagumpay na tao, mayayaman ngayon. Marami po sa kanila is galing sa kahirapan. Marami po tayong alam na tao na galing sa mahirap na ngayon ay yumaman. So, hindi ko na po isa-isahin, pero alam ko po, marami po kayong kakayalang ganyan. Artista o sa sports, marami pong ganyan. Sila po yung mga pagod, dumaan sa pighati, sa kabiguan, dumating sa wala. Pero dahil dun sa kanilang galing, pero dahil dun sa kailang hinarap na laban na yon, nagtagumpay sila. Dahil dun sa galing nila, mas lalo pa silang nagisikap at ginagawa nilang challenge yun sa kanila. So maraming businessman ngayon, mas lalo pa nag-i-invest. Hindi nila iniipon yung pera nila. Meron silang pera, hindi nila itatabi. Meron, nag-invest pa sila ng ibang business. Kasi sila mismo alam nila yung buhay nila dati. So kailangan gawin din nating challenge yung meron tayo ngayon. You will be a loser only if you measure yourself superficially with Goliath's statistics. Ang katotohanan po ng buhay, liliit ka lang naman kapag sinubukan mong ikumpara ang sarili mo kay Goliath. Liliit ka lang pag sinubukan mong ikumpara ang sarili mo kay Goliath. I-try nyo pong kung ikumpara ang sarili nyo sa bulate. Ang laki mo bigla, di ba? Try mo ikumpara ang sarili mo sa langgam. Malaki ka. Pero try mong ikumpara ang sarili mo sa elepante. Manliliit ka. At ganyan po tayo. Madalas, kaya tayo nanliliit kasi kinukumpare lagi natin yung sarili natin sa mga malaki. Kung kanino mo kinukumpare yung sarili mo, maging totoo ka sa sarili mo kung paano ka tinawag ng Panginoon. Kung sakto lang ang itsura mo, sakto ka lang, okay lang, tapos tumabi ka sa magaganda, papangit ka eh. Aganda eh. Papangit ka kahit sabi mo sakto ka lang, tapos tabi ka sa maganda, mga gwapong tao, papangit ka. Pero tumabi ka sa ano lang din, sa may sakto lang. Tabi ka sa sakto lang, ano yan, balance yan. Pero tumabi ka sa ano,
Wala talaga, ang pogi mo. Try mo, tumabi ka. So wala talaga, ang pogi mo. Ang ganda mo, makikita ka na ano, ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo. Do not measure yourself with superficial, fully standards of the world. God cannot make a mistake. You are fearfully and wonderfully made by God. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. Huwag kung kani-kanino mo ikinukumpara ang sarili mo. Si Goliath po ay isang picture ng isang mayaman na tao. May pera na, lahat-lahat. Nasa kanya ng lahat. Sabi nga ni Daniel Padilla, nasa kanya na ang lahat. Nasa kanya ng lahat. Pero naghirap pa rin siya. Hindi niya nagamit sa tama yung kanyang size. Mali ang approach niya. Blessing sana yung armor niya eh. Maganda sana yun eh. Makakaiwas siya eh. Yung sibat niya, blessing din sana eh. Kaso hindi niya lang nagamit sa tama. Hindi magtatagumpay si David kung hindi siya trained. Hindi siya nasanay. Kung hindi siya faithful sa kanyang mga task. At kung nakinig siya doon sa kanyang kuya. Listen to his detractor. Sa kanyang kuya na si Eliab. 1 Samuel 17 verse 28. Sige po, nandiyan po ba? Verse 28 po. Wala po, sige po, ito. Narinig ni Eliab ang panganay na kapatid ni David. Ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? Galit ng pagkakasabi ni Saul. Anong ginagawa mo rito? Kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gustong mong manood ng labanan. Yun ang thinking ng kanyang kapatid. Gustong maki-chismis, gustong makinood. Gustong manood ng, parang gustong manood ng live na battle eh. Pero naging totoo si David. Sino yung lagi nagpapatahimik sa'yo? Kagaya nito ni Eliab, ang kanyang kuya. Sino yun? Sino yung lagi nagpapatahimik sa'yo? Pero samantalang tama naman yung ginagawa mo. Tama naman yung sinasabi mo. Hindi ka naman nangangatwiran kasi tama naman talaga yung gusto mong iparating. Sometimes, kailangan nating manahimik. Kailangan nating tumahimik. Pero may mga moments ng buhay natin na hindi dapat tayo makinig sa mga pumipigil sa atin. Bakit? Dahil hinadlangan na yung ating paglago. Pinipigilan ka na kung paano ka gustong gamitin ng Diyos, kung paano ka mag-grow. Kung nakinig si David doon kay Saul, sa tingin niyo po, magtatagumpay ang bayang Israel? Hindi, kasi takot na takot yung mga sundalo. Kahit si Haring Saul is takot na takot. You could be a failure only if you tried to be someone. Pinasuot siya ng armor ni Saul. O, suotin mo to, David. O, sige, ikaw na, kulit mo eh. Suot mo to ang armor ha. Pero hindi niya sinuot. Mabigat, hindi raw siya sanay. Sabi niya, you could be a failure only if you look at Goliath the way everyone else did. Yung mga hukbo ni Goliath, hangang-hanga. Sumisigaw pa, Goliath, Goliath. Hangang-hanga sa kanila, pero samantala yung Saul at yung kanyang mga sundalo, takot na takot. Hindi tinignan ni David yon. Hindi ganun ang tingin ni David kay Goliath. Hindi tinignan ni David si Goliath ng katulad ng pagtingin ng mga takot na sundalo ni Saul. Meron siyang sariling tingin. Hindi porket galit yung nanay mo sa ibang tao, galit ka na rin. Uso po to sa sa mga bata. Ay wag mong batisin o ano yan eh, di ako sinaling yan O sige, di natin batiyan. Sa high school, gusto din yan, mga magkakagrupo. Uy, wag mong yung di kasi nagpakopya yun eh. O sige, wag na. Mahirap na pamilya. Kung ikaw dumadaan sa gantong problema, mahirap ka ngayon, naghihirap ka, tapos ayaw mo nang mangarap yung anak mo para sa inyo. Uso po yung ganyan eh. Mukhang imposible pero nangyayari po siya. May mga pamilya po na mahirap na talaga na pinipigilan nila yung kanilang mga anak na mangarap na. Kasi nga walang-wala talaga sila.
Oo, imposible, pero meron pong mga ganyang case po talaga, lalo na sa atin, sa bansang Pilipinas. Ang tanong, ano ang Davidic qualities mo na underrated? Ano ang Davidic qualities mo na underrated? Bata pa lang ako eh. Ilang taon ka na? 7 po. Bata pa lang ako. Ilang taon ka na? 21 po. Kasi kaya mo yan. Magsalgap ka ha. Hindi ko na po kaya eh. Matanda na ako eh. Ano ang mga strength mo? Ano ang mga qualities mo na pag ginamit mo, sure, panalo ka. Let's evaluate po natin ating mga sarili. Ano yung mga qualities mo ngayon, kapatid, na pag ginamit mo ito, magtatagumpay ka? Dapat, yan ang gamitin mo. Yung qualities na meron ka, yan ang gamitin mo. Sabihin mo sa katay mo, gamitin mo. Yeah, gamitin mo. Sige, sabihin mo, gamitin mo. Yes, pinagpala siya ng Diyos. Pinagpala ng Diyos si David, pero hindi po naghimala ang Lord nung time na yon. Nung time na labanan. Binless ni Lord yung preparation ni David. Sa totoo po niyan, wala po tayong makikita doon na outstanding, supernatural thing na matatawag nating miracle nung time na yon. It was skill and trained by God. Doon sa mismong labanan, walang himala na makikita o nangyari. Ibig sabihin, ikaw mismo ang himala. Basta all your life, magpa-train ka, mag-train ka, magsipag ka. Basta ginagawa mo ng tama yung mga task na ibinibigay sa'yo, magtatagumpay ka. Wag lang tumuhanga, wag lang happy watching, nanonood lang, ganyan. Nakakalungkot, maraming mga Kristiyano ngayon umaasa na lang sa himala. Ay, alam, big faith ako kay Lord. Maghihimala ang Lord. Wala pong masama doon, pero kung yun na lang po yung panghawakan natin, at hindi na tayo kikilos, wala na tayong gagawin, hindi po darating ang biyaya. Hindi darating ang pagkapala. Dahil ang pinaghihimalaan ng Panginoon ay yung mga taong handang sumunod at handang magpasanay at handang magpagamit. Handa ka bang sumunod? Handa ka magpasanay? Handa ka magpagamit? Maganda ka sa miracle ng Panginoon. Maganda ka. Kung gusto mong mag-exam, gusto mong makapasa sa exam, mag-aaral ka mabuti. Mag-review ka. Balikan mo yung mga notes mo. Marami ngayon. Ay, nako. Okay na ako. God is with me. Makakapasa ako. Okay. Hindi po ganon ang pagkilos ng Panginoon. Naghihimala ang Lord sa mga taong handang magpasanay, handang sumunod, handang magpagamit. Maraming ganyan eh. Umaasa na lang lagi sa himala ng Panginoon. Sino ang Eliab na nagmamalit sa'yo? Nagpapalit sa'yo? Sino yung Saul ng buhay mo? Na gusto kang suotan ng ibang identity? Tinatry siyang suotan ng ibang identity. Dapat ito ka, dapat malakas ka, dapat may armor ka, dapat may sibat ka, pero hindi. Sino yung mga Saul ng buhay mo ngayon? Kung may mga ganitong tao sa buhay mo ngayon, umalis ka dyan. Umalis ka dyan sa anino na yan. Walang malaking puno na lumalago ng nasa lilim. Huwag kang magtago. Huwag kang magkubli sa anino ng iba. And last, sino ang gulayat sa buhay mo? Sino ang gulayat sa buhay mo? Train yourself to overcome challenges. Train yourself to defeat fears. Train yourself to slay your Goliaths. Tutulungan ka ng Diyos na talunin ang lahat ng gulayat ng buhay mo. Tutulungan ka ng Diyos na talunin ang mga gulayat ng buhay mo. Ano ba yung mga blessing ng Diyos sa buhay ni David? Number 1, yung kanyang training. Dahil sa training niya, dahil sa pagkapastol niya, dahil dun sa pagpaprotect niya doon sa mga alaga niyang tupa, doon sa mga leon at oso, nagtagumpay siya. Pangalawa, dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang faithfulness. Pag inutusan siya, susunod. Nung inutusan siya ng tatay niya na magdala ng pagkain dun sa kanyang mga kapatid, kasama po kasi yung ibang kapatid niya dun sa sa labanan, dun sa mga sundalo. O, sabi ni Tatay Jesse, David, magdala ka ng burger doon kay sa katabi mo, sa kapatid mo. Kasi ito, cook, dali mo na rin, ganyan. Tapos magdala ka ng snacks.
nagdala siya, nagbigay siya ng pagkain. Sumunod agad siya. And number 3, excellent ordinariness. Ang ordinary niya lang. Sobrang napaka-ordinary lang ni David. Pero naging extraordinary yung application ng kanyang pagiging ordinariness. Maging ordinary ka lang. Maging ordinary ka lang. Colossians 3:23. Gusto ko pong, sige po, samahan niyo po ako sa pagbasa dito sa Colossians 3:23. Sige po. Sapa po, di ko narinig eh. Inom na ako tubig. Sapa po. Go. Anong ginagawa mo ngayon na hindi nakikita ng tao? Anong ginagawa mo na hindi nakikita ngayon ng pastor mo? Anong ginagawa mo ngayon na hindi nakikita ng cell leader mo? Gusto ko po sabihin sa inyo, ipagpatuloy nyo lang yan. Pagpatuloy nyo lang yan. One day, maghihimala ang Panginoon sa inyo. Tutulungan kayo ng Panginoon na magtagumpay sa mga gulayat ng buhay nyo. Magtiwala ka sa Panginoon. And gawin mo ng buong puso ito para sa Panginoon. Marahil ngayon, parang nahihirapan ka. Hindi ko po alam yung inyong pinagdadaanan ngayon. Maring iba sa inyo ay nawala ng trabaho, negosyo, may problema sa pamilya, naapektuhan ng mga kalamidad ng pandemya, naapektuhan ng ministeryo, ang cell group napabayaan, di na nakakati ng cell group, di na nakakapag-devotion, di ka na nakakati ng Sunday service, kahit live stream, nahihirapan ka pa. Gawin mo na may buong puso para sa Panginoon, lahat ng ginagawa mo. Like David, ginawa niya ng may buong katapatan, ng may puso. Don't compare yourself to others. So, ngayon pong umaga, alam ko po, pamilya na kayo sa ating napag-usapan, but marami po ngayon is nami-misplace na yung unang tagumpay ni David. At yung unang tagumpay ni David is yung na-train siya bilang isang pastol ng tupa at pagpoprotekta sa mga tupa. So kung saan ka ginagamit ng Panginoon ngayon, gamitin mo. Kung wala ka ngayon, di ka pa cell leader, di ka pa cell member, may nakita kang, wala naman to sa estado o ano ka man, may nakita kang kalat, pulutin mo. Nakikita ng Panginoon yan. Ako po, pag may nakikita ko dyan sa taas, dyan sa may sound system, na yung mga kalat, yung mga balat ng candy, pinupulot ko. Nubulsa ko. Kahit walang nakakita. Hindi naman ako naglilingkod sa tao para ipakita na ganyan, ganito. Gawin mo na parang, gawin mo to na sa Diyos ka mismo naglilingkod. So yun po, magandang buhay po, magandang umaga po sa inyo lahat. Naway tayo napagpala sa umagang ito. Bago po tayo mag-close, tayo po ay manalangin. Sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ni David na patuloy, Father God, na nakikita namin yung aming mga sarili. O dapat namin makita ang aming mga sarili sa buhay niya, Father God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kinakarap na gulayat ng aming buhay. Maaaring, Panginoon, marami sa amin nahihirapan, pagod na, nawawalan ng mahal sa buhay. Tulungan niyo po, Panginoon, aming mga puso, aming mga buhay, aming mga sarili, Father God, na mas lalong magpatuloy sa iyo, na ipagtanggol ka, Father God. At tayuan namin, Panginoon, kung paano mo kami tinawag. Ganyan din, Lord, sa mga bago namin mga manonood, Lord, sa mga bagong imbita, sa mga nanonood through our live streaming, Panginoon, kung meron din sila, Panginoon, na nararanasan, Father God, na kahirapan, pagsubok sa buhay, Panginoon, patuloy, ingatan niyo po sila, pagpalain ng kailang mga buhay, Panginoon. Humilis ka, Father God, sa kaila, and patuloy, Lord, na maghimala ka. Maging sa amin, Panginoon, na naririto sa lugar na ito. Ikaw, Panginoon, ang siya nakakaalam na may mga sitwasyon sa aming buhay. Patuloy, Father God, na ang lahat ng ito ay
inilalapit namin sa iyo, Father God. Isinusuko namin ang aming mga buhay, Father God. At handa kami magpatrain sa iyo, Panginoon, gaano man ito katagal. Handa kami magpa-train sa iyo, Father God, para sa mga gulayat na paparating sa aming mga buhay, Father God. Para sa pagharap namin dito ay kaya namin, Panginoon. Magtatagumpay kami, Father God. Pagpalain niyo, Lord, ang aming mga puso, aming mga buhay, aming mga ministeryo, Father God. Patuloy, Father God, ikaw, Panginoon, ang siyang maitaas sa aming mga buhay, Father God. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Ikaw ang siyang maitaas sa aming mga buhay. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang buhay po sa ating lahat.